Bago tayo magsimula, palike naman ang video para matulungan nyo kami. Umiikot ang pelikula sa tinatawag na Ajon na isang bagong uri ng tao na walang kamatayan, kaya nilang tiisin ang anumang bigat ng parusa at kahit mamatay sila ay nabubuhay sila agad. Ang unang Ajon ay natuklasan 26 na taon na ang nakakaraan sa Timog Africa. Ang gobyerno ng Japan ay nagtatag ng lupon ng pamamahala ng Ajon at nag-aaral upang maresolba ang misteryo. Ang pelikula ay nag-uumpisa sa isang lalaki na nagngangalang Kay Nagay na namatay dahil sa aksidente sa truck, pero siya ay nabuhay at gumaling ang lahat ng pinsalang natamo niya na nagsisiwalat na isa siyang Ajon. Bago mangyari ang insidente, si Nagay ay namumuhay ng normal bilang isang mag-aaral ng medikal sa Tokyo nang hindi namamalayan na siya ay isang Ajon. Sa sandaling panahon pagkatapos ng aksidente, ang lupon ng pamamahala ng Ajon na nagpoprotekta sa mga Ajon ay dinala si Nagay sa ilalim ng kanilang kontrol. Gayunpaman sa halip na protektahan siya mula sa anumang panganib ay ipinahayag na ang lupon ay nagsasagawa ng mga kakaibang eksperimento sa kanya. Mula noong idineklara ng gobyerno si Nagay bilang pangatlong Ajon, malinaw na pinag-eksperimentuhan din nila dati ang dalawa pang Ajon. Sa sumusunod na eksena ay makikita natin si Nagay na marahas na pinag-e-eksperimentuhan sa isang laboratorio. Ang pinuno ng lupon ng pamamahala ng Ajon na si Yu Tozaki ay nag-uulat sa gobyerno ng patuloy na pananaliksik. Si Tozaki ay hiniling sa mga mananaliksik na putulin ang mga braso at binti ni Nagay upang matuklasan ang proseso ng pagbabagong buhay. Ang kawawang si Nagay ay hindi pa alam ang tungkol sa kanyang pagkakakilanlan bilang Ajon at pagod na sa lahat ng pag-eeksperimento sa kanya. Habang nararamdaman niya ang matinding sakit ay iniisip niya kung bakit nangyayari sa kanya ito. Maya-maya, isang opisyal ng gobyerno ang nagtanong kay Tozaki kung magiging epektibo ba ang pangatlong eksperimento sa Ajon dahil ang huling dalawang eksperimento ay hindi nagtagumpay. At iniisip pa rin ng publiko na pinoprotektahan ng gobyerno at lupon ng pamamahala ang tatlong Ajon kaya ang opisyal ay nag-aalala. Gayunpaman tinitiyak sa kanya ni Tozaki na walang dapat ikabahala nang biglang pumasok sa laboratorio ang dalawang lalaki na sina Sato at Tanaka at nagsimulang barilin ang mga gwardya. Tumingin si Sato sa CCTV at naghatid ng mensahe kay Tozaki na siya at si Tanaka ay dumating upang iligtas si Nagay. Isiniwalat din niya na iniligtas niya si Tanaka ilang taon na ang nakalilipas mula sa malupit na mga eksperimento at binalaan si Tozaki na ang mga bagay ay mag-iiba na ngayon. Nang marinig ni Tozaki ang lahat ng ito, agad niyang inutusan ang mga gwardya na pigilan sina Sato at Tanaka gamit ang nakamamatay na panturok. Habang ang dalawang lalaki ay nakikipag-away sa mga gwardya, isa sa mga bantay ay binaril si Sato ng tranquilizer, ngunit nakakagulat dahil pinutol ni Sato ang kanyang kamay at nagpatuloy na lumaban. Nang muli siyang nabaril ay binaril niya ang kanyang sarili hanggang sa mamatay. Habang ang kamay ni Sato ay muling tumutubo, siya ay muli ding nagkakabuhay kaya maliwanag na siya ay isa ding Ajon. Dito ay malalaman natin na sina Sato at Tanaka ang dalawa na dating pinag-e-eksperimentuhan sa laboratorio. Makalipas ang ilang sandali ay patuloy na pinapatay ni Sato ang mga gwardya at ang mga mananaliksik, habang pinapalaya niya si Nagay. Pagkatapos ay iniabot ni Sato ang isang baril kay Nagay at hiniling sa kanya na barilin ang tatlong natitirang mga mananaliksik, gayunpaman hindi sumasang-ayon si Nagay. At dahil dito si Sato mismo ang pumatay sa isa sa mga mananaliksik para ipakita kung paano ito ginagawa, ngunit ito ay nagpagalit lamang kay Nagay kaya binaril niya si Sato ng ilang beses bago tumakbo palayo kasama ang mga mananaliksik. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagkamalay na si Sato at nahanap niya si Nagay at ang mga kasama nito, agad niyang pinatay ang mga lalaki at sinimulang tugisin si Nagay upang patayin dahil siya ay tumangging pumatay ng tao at makipagtulungan sa kanila. Sa sumunod na eksena si Sato ay nagpalabas ng isang itim na multo na siyang esensya at kakayahan ng Ajon mula sa kanyang sarili, nang bigla na lamang natawag ni Nagay ang kanyang itim na multo nang hindi nalalaman. At nang ang dalawang multo ay nagsimulang maglaban, si Nagay ay nagtangkang tumakas, ngunit dahil si Sato ay mas mabilis at mas malakas kaysa kay Nagay, napigilan siya nito gayunpaman ginamit ni Nagay ang kanyang itim na multo upang patayin si Sato at makatakas. Pagkatapos ng si Sato ay nabuhay muli, sila ni Tanaka ay humarap sa mga reporter ng media na naghihintay sa labas ng research lab para sa balita tungkol sa Ajon. Nagpanggap si Tanaka bilang isang baldado na biktima at dinala siya ni Sato sa harap ng media, doon nilabas ni Sato ang lahat ng impormasyon tungkol sa mga hindi makataong eksperimento na ginawa ng lupon ng Ajon sa utos ng gobyerno. Pagkatapos nito ay isiniwalat din niya ang kanilang tunay na pagkakakilanlan,
ipinaliwanag din ni Sato kung paano niya iniligtas si Tanaka mula sa gobyerno. Pinangalanan niya ang isang website na nagpapakita na si Tanaka ay pinag-eeksperimentuhan kahit na sila ay walang kamatayan. Ipinaliwanag ni Sato na kailangan nilang dumaan sa matinding sakit sa panahon ng mga eksperimento. Pagkatapos sabihin ang lahat ng ito, humingi siya ng karapatang sibil sa lahat ng mga Ajin at espesyal na sariling distrito o lugar para sa kanila, at agad na kumalat sa buong lugar ang balita. Sa sumunod na araw, nakarating si Nagay sa isang nayon kung saan nakilala niya ang isang matandang babae na inakala na siya ang kanyang apo kaya dinala siya nito sa kanyang bahay at hiniling na magpahinga. Sa ibang lugar, ang kapatid ni Nagay na si Eriko na nasa ospital ay nabalitaan ang tungkol sa kanyang kapatid sa telebisyon. Maya-maya, ang assistant ni Tazaki na si Izumi ay nagtanong kay Eriko tungkol sa kinaroroonan ni Nagay ngunit hindi niya ito alam. Nang bigla na lang inatake si Izumi ng itim na multo ni Tanaka na nasa labas ng ospital, ngunit nakakagulat dahil si Izumi ay isa ring Ajin dahil ang kanyang itim na multo ay lumabas mula sa kanyang katawan at nakipag-away sa multo ni Tanaka. Pagkatapos ng revelasyon na ito ay pumasok si Tanaka sa loob ng ospital upang salakayin si Izumi at dukutin si Eriko, ngunit nang makita niya silang napapaligiran ng maraming tao ay umalis na lamang ito. Sa susunod na eksena ay binibigyang katwiran ni Tazaki ang kanyang sarili at ang gobyerno sa pakikipagpulong sa mga media hinggil sa mga alegasyon ni Sato. Sinabi niyang hindi totoo ang mga pahayag ni Sato at iginiit din na gawa-gawa lamang ang recording. Samantala si Nagay ay nakatira pa rin kasama ang matandang babae at tinutulungan siya sa bukid. Maya-maya nang marinig niya sa radyo ang balita tungkol sa kanyang kapatid ay pumuslit siya sa ospital at nakipagkita siya dito sa bubong. At dahil baka umatake muli sina Sato at Tanaka, dinala niya ito sa bahay ng matandang babae para sa kanyang kaligtasan. Pagkaraan ng ilang araw sinanay ni Nagay ang sarili na maging mas mabilis at mas malakas at natutunan din niya kung paano kontrolin at gamitin ang kanyang itim na multo. Samantala si Sato ay nag-upload ng isang video na nagbabanta sa gobyerno at publiko, kung hindi matutupad ng gobyerno ang kanyang mga kahilingan sa lalong madaling panahon, siya at ang kanyang mga kasamahan ay sisirain ang Ministeryo sa Kalusugan at ang lupon ng pamamahala ng Ajin. Nagpadala din siya ng mensahe sa lahat ng mga Ajin na namumuhay ng lihim mula sa mga tao, at inanyayahan niya silang sumali sa laban habang inilalahad ang araw kung kailan ito mangyayari. Sa petsa na inihayag, ang Ministro ng Kalusugan ay tahimik na nananatili sa kanyang opisina dahil naniniwala siyang walang mangyayaring masama at dahil maraming pulis sa labas ng gusali para sa proteksyon, hindi siya nag-aalala. Nang bigla na lang may bumagsak na eroplano sa gusali ng ministeryo na nagdulot ng maraming pagkasira at pagkasawi. Lumalabas na si Sato ang nagpalipad ng eroplano at makikita na binubuhay niya ang kanyang sarili pagkatapos mamatay sa pagbagsak. Makikita rin natin ang mas maraming Ajin na sumusuporta kay Sato pagkatapos ng kanyang anunsyo sa telebisyon. Pagkatapos lumabas ni Sato sa nawasak na gusali, pinalibutan siya ng mga pulis at patuloy na pinagbabaril para hindi na siya magkaroon ng pagkakataon na mabuhay muli. Ngunit binaril ni Tanaka ang mga pulis gamit ang isang sniper mula sa isa pang gusali at ginulo ang mga ito na nagpapahintulot kay Sato na mabuhay muli. Sa sandaling mabuhay muli si Sato ay natalo niya ang lahat ng mga pulis gamit ang kanyang kapangyarihan. Kasunod nito ay nag-upload siya ng isa pang video na humihiling sa gobyerno at kay Tazaki na isuko ang Tokyo at lisanin ito sa loob ng 2 araw. Kung ang mga kahilingan ay hindi matugunan, siya at ang kanyang mga kasamahan ay magkakalat ng isang makamandag na usok sa lungsod na magdudulot ng malawakang pagpatay. Sa ibang lugar, sina Nagay at Eriko ay tumakas sa bahay ng matandang babae matapos matuklasan ng mga taga-nayon na si Nagay ay isang Ajin kaya sinubukan nila siyang atakihin. Samantala, nakipag-ugnayan si Tazaki kay Sato at inalok siya ng lugar ng North Hokkaido sa halip na Tokyo, gayunpaman tinanggihan nito ni Sato. Sa kalaunan nang lumabas si Tazaki sa gusali ay napansin niya si Nagay. Inalok siya ng tulong ni Nagay sa pamamagitan ng pagprotekta sa mga taong nakikipaglaban kay Sato at pati sa kanyang mga kasamahan, kapalit ng proteksyon ng pamahalaan sa kanyang kapatid. Humingi din siya ng bagong pagkakakilanlan bilang isang tao kapag natalo nila si Sato, at dahil walang natitirang pagpipilian tinanggap ni Tazaki ang panukala. Ilang sandali lang ay naghahanda na si Nagay ng diskarte kasama si Tazaki at ang iba pang mga opisyal ng gobyerno upang labanan si Sato at ang kanyang mga kasama. Sa susunod na eksena, naibunyag na si Tanaka ay gumugol ng 4 na taon bilang isang test subject sa research lab habang si Sato ay pinag-eksperimentuhan sa loob ng 20 taon,
Dahil sa napakalalang pagpapahirap ay kinasusuklaman nila ang mga tao at nais nilang iligtas ang iba pang Ajon mula sa gayong kalupitan. Pagkatapos ng 2 araw ay umalis na si Sato at ang kanyang koponan upang salakayin ang gobyerno. Ang isa sa kanilang mga kasamahan ay nakapasok sa gusali at namahala sa pagkuha sa sistema ng gobyerno. Sa kabilang banda, nagbihag si Tanaka ng mga tao sa loob ng gusali pagkatapos ay umakyat sila para magpalabas ng makamandag na gas. Samantala si Tazaki ay hinarap ang hacker at tinutukan ito ng baril. Bagaman si Tanaka at ang kanyang mga kasama ay nakarating sa silid kung saan matatagpuan ang gas, biglang may lumitaw na itim na hangin sa loob ng silid na nakakagambala sa paningin. Lumalabas na ang itim na hangin ay ikinakalat ni Nagai mula sa kanyang itim na multo sa pamamagitan ng isang lagusan, sinamantala ito ng mga pulis at pinatulog si Tanaka at ang kanyang mga tauhan. Matapos ang ilang sandali ay makikita natin si Sato sa isang tindahan ng kahoy, nang bigla siyang lumitaw sa loob ng gusali. Pagkatapos ay ipinahayag na pinutol ni Sato ang kanyang kamay at nilagay ito ni Tanaka sa loob ng kanyang bag saka dinala sa gusali, kaya't pinatubo muli ni Sato ang kanyang katawan sa loob ng gusali na ikinagulat ni Nagai pati na rin ang mga pulis. Agad nilang tinangka na patahimikin siya, gayunpaman si Sato ay gumagamit ng kanyang itim na multo bilang isang kalasag upang protektahan ang kanyang sarili. Pinatay niya ang mga pulis pagkatapos ay hinanap ni Sato si Tanaka at ang iba pang mga kasama. Pagkatapos ay narating nila ang silid kung saan matatagpuan ang nakil-alasong gas. Pumunta si Sato sa tuktok ng gusali dala ang gas at hiniling kay Nagai na harapin siya sa lalong madaling panahon. Maya-maya si Nagai ay dumating at naganap ang matinding labanan, pareho silang naglalaban at ganoon din ang ginagawa ng mga multo nila. Samantala, nakilala ni Tazaki si Tanaka at agad siyang inatake gamit ang kanyang itim na multo. Nang malapit nang mamatay si Tozak, ay dumating si Izumi doon sa tamang oras at nailigtas siya. Pagkatapos nito ay nagsimula siyang makipaglaban kay Tanaka habang ang kanilang mga multo ay naglalaban din. Sa gitna ng kaguluhan si Tazaki ay nagawang mag-inject ng pampakalma sa katawan ni Tanaka kaya nawalan siya ng malay. Sa ibang lugar sina Nagai at Sato ay nagpatuloy sa kanilang galit na labanan. Napahanga si Sato dahil sa loob lamang ng ilang linggo ay naging mahusay si Nagai na nagawa niya magpatama ng pampakalma ngunit nawala ang isang braso sa proseso. Sa kabila ng pagkakabagsak ni Sato ay gising pa rin ang kanyang multo at agad nitong pinatay si Sato upang muling mabuhay. Nang makita ito ni Nagai ay nawalan siya ng pag-asang magpatuloy sa pakikipaglaban, nang lumapit si Sato kay Nagai na handang patayin siya nang biglang may isang grupo ng mga pulis na pumasok sa lugar at pinagbabaril ang dalawa gamit ang isang taser gun na nagpalamig sa kanila hanggang sa mamatay. Pagkatapos ay sinira ng mga pulis ang dalawa at kinuha ang kanilang mga bahagi ng katawan na ginagawang imposible para sa kanila na muling buuin ang kanilang mga sarili. Sa dulo ng pelikula ang kamay ni Nagai na naputol sa laban ay nagsimula muling mabuo sa sandaling siya'y nabuhay. Tumalon siya mula sa tuktok ng gusali at tumakas. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!